Hello mga ka-CX, sa mga oras na ito kakatapos lang ng aming duty at nagpapahinga lang kami saglit bago kami kumain. Habang nagpapahinga kami, ito naman si Sasa ay todo kwento kung deserve ba nila manalo sa ginaganap na piyesta dito sa aming lugar. Piyesta nga pala dito sa Lawag kung saan ako nagtatrabaho at balik nga tayo sa kwento ni Sasa at sabi nga namin, ipakita nga niya yung kung paano yung mga sayaw nila at ayan na nga, sumasayaw na nga siya. Pero una pa rin nga yung tiyan niya, hindi naman siya buntis pero mukha lang. Kung makikita nyo dyan, pag ika-ika nga ang paglalakad niya, dahil na rin siguro sa kakapractice niya. At nakuha na nga namin yung buwelo namin para tumayo at umpisahan na maglakad para kumain. Ito pala yung office namin pero hindi pa siya tapos. At ayun nga, paglabas namin, nakita namin si Ate Marcisa. Isa nga pala siya sa mga nagtitinda sa office para malugi at isa rin siya sa hindi nagbabalik ng sukli. Nakita nga namin siya, may mga talong siya, sakto naman na pauwi na kami kaya bumili na rin kami. Kumuha nga ako ng 2 supot ng talong. At dito nga hindi ko na talaga maintindihan kung ano mga sinasabi nila. At yun na nga, iniwan na nga nila ako at dali-dali na rin ako naglakad. Baka kasi maubusan ako ng ulam. At nakita ko nga sila ay nakapili na at namili na rin ako ng mga kakainin ko. Tinuro ko nga lahat pero alam mo naman na siya pa rin yung talaga yung gusto ko. Pero yun na nga, nakapili na nga kami at ayan tinatawag naming budget meal. Nagmahal na nga yung budget meal nila, naging 55 pesos na pero sulit pa rin. Tapos na nga kami kumain dyan at dali-dali na rin kami nagbayad. At pagkatapos ko nga magbayad, sila naman yung nagbayad dahil sinet up ko yung camera para naman kunyari magbabayad din ako. Pero kinuha ko rin yan dyan at baka makalimutan ko. At yun na nga, nagpara na nga si Sir Randy ng sasakyan niya at nakapagpara na siya. Ay sasakay na sila ni Sasa at yun na nga, may motor na dito at dyan ako sasakay. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.